Ayun guys, so good morning. Kamusta kayo lahat dyan? Papunta tayo ngayon sa Mall of Asia. Meron tayong errands lang na gagawin sandali. Tapos, at the same time, magcha-charge din tayo ulit sa Ayala Malls by the Bay. Check natin ulit kung paano lang masanay tayo kung paano siya ginagawa. So ngayon, charge tayo ulit. Hindi ko na siya chinarge talaga mula dun sa lakad ko kahapon. Very quick errands day lang to. Konti lang naman yung gagawin. Tapos uwi na tayo pabalik. Skyway na tayo. Battery percentage natin is 72%. So, tingnan natin kung ilang percent na magagamit natin papuntang MOA. Ayun guys, so good morning. Andito na tayo sa MOA area. Current state of charge natin is 62%. So 10% lang yung nabawas natin. So more or less around 11 to 12 pagdating natin sa mismong MOA. Ang maganda dito sa VF3 natin guys, kasi kahit na galing ka 100% or galing ka ng 60% or 80%, yung battery na mapabawas niya, same pa din regardless. Kumbaga, akala ko kasi pag electric vehicle, kumbaga kung pababa na yung percentage ng battery mo or yung SOC natin, medyo bumibilis na. Ang maganda naman sa VF3, same pa din. Hindi siya nagbago. Kumbaga yung distance natin, same. Pati yung bawas niya, same pa din. So yun yung nagustuhan ko dito sa battery, kung paano mabawasan ng battery yung VF3 natin. So guys, malapit na tayo sa MOA. Gagawin lang natin yung errands. Ikot tayo sandali, tapos takbo tayo sa Ayala Malls by the Bay. Ayun guys, so good afternoon. Nandito na tayo sa MOA. So, ang ganda ng parking spot natin. Wala tayong katabi. Hindi ko lang kung dahil medyo maaga pa. So around 11 o'clock pa lang. So solo natin. So lalakarin natin yung 5 Ecom Center. Yun. Yun yung name ng building. May pupuntahan na tayong errand sandali. Lalakarin na lang natin. Hindi ko lang kung ilang meter siya. Pero walang parking dun sa mismong building eh. So parang mga tenants or mismong mga staff lang nag-work dun sa building. So dito tayo mismo sa MOA nag-park sa open ground. Tapat natin yung Lanson Place. Ayan guys, so tara, puntahan natin muna. Tapos ikot tayo sa MOA sandali. Tapos after nun, charge tayo. Guys, nga pala, sorry. 61% ang charge natin, SOC natin. Umalis tayo with 72. So 11% ang nabawas natin. So yun, sobrang tipid. 11% ang nabawas. So more or less 11% din pa uwi. So yun guys, so tara, samahan niyo muna ako. Ang ganda ng parking spot natin. Wala tayong katabi. So ito siya. Solo si VF3. Walang katabi. Ganda. So guys, punta na tayo sa errand natin. Tapos, punta na tayo sa Ayala Malls by the Bay mamaya para mag-charge. So guys, VF3 dito, solo. Ayun guys, so nilalakad lang natin yung sa 5 Ecom Center mula dito sa open ground parking natin. So, medyo malayo. Ayan guys, so bihira tayo maglakad dito. So usually nasa MOA lang tayo or SMX or IKEA. Pero bihira tayo maglakad mismo dito. So papunta tayo ngayon dun sa 5 Ecom Center. So tara guys. So yun guys, so bihira tayo makapaglakad dito. Usually SMX lang. Yun nga. So SMX, MOA or IKEA lang. So ang ganda pala maglakad dito. Ang ganda pala ng view dito.
aeroplano pa. So yun guys, so nasa 5 Ecom na tayo. Ganda pala dito. Ito siya. So hanapin natin yung main entrance. Hindi ko alam kung saan yung main entrance dito. Tatanong muna natin. Ayun guys, so nagkamali tayo. Akala ko sa 5 Ecom Center itself. Hindi pala, sa BDO sa may 5 Ecom. So mali-mali. Nasa loob na ako ng building eh. Papasok na ako. Tapos nung medyo nasa loob na, mali daw. Hindi raw dun daw sa loob. Sa BDO pala. So ito guys. Okay. So guys, tara. Process muna natin sandali. Ayun guys. So may mali na naman. Kailangan daw ng Xerox copy ng ID. So papunta tayo ngayon dun sa nire-recommend nilang lugar. O lalakarin ng natin sandali. Tara. From 5 Ecom, so from 2 Ecom to 5 Ecom to 4 Ecom. So guys, meron daw Xeroxan ng IDs dito. So dito tayo pupunta. So hindi tayo nakapag-Xerox ng ID natin. Although, in-inform naman ako na magdala. So akala ko dito gagawin. So mali ko doon. So ngayon maglalakad tayo. Ayun guys, so nakapagpa-Xerox na tayo. Dito na tayo pabalik. Tapos na-tsempohan ko, nakita ko yung VinFast Asiana. So nakita ko yung dealer dito. So puntahan nga natin. So hindi pa natin napupuntahan yung dealer ng VinFast dito. So tara, puntahan natin kung ano. Check natin kung anong meron dito. Tara. Tsempo naman, so nandun tayo sa may BDO sa kabila na napanood natin yung VinFast. Di ko alam na nandito pala, so first time natin mapupuntahan to. Check natin muna, tara. Ganda dito, sobrang ganda. Hi guys, so dito tayo sa VinFast Manila Bay with Ma'am Cristel. Hi. Hello. So dumaan lang tayo sandali. Nakita natin yung VinFast sa tapat. So meron pala dito. Akala ko kasi ma'am sa ano siya, sa Asiana. Sa Asiana po. So iba pala 'yon. Yes. Iba pala. Sa Asiana po yung pinaka-main. Pero Right. Ayun guys, so dito tayo sa VinFast Manila Bay. Ang ganda, sobrang daming VF3. So meron ditong dilaw, green, tsaka white. So ang ganda. So may VF7 pa. VF5. Ganda. So guys, kwento ko lang, original color na gusto ko sana was yellow. Ito siya. Kaso nung naghahanap tayo nun or yung availability nun, wala pang yellow. Ang pinaka-available ng back then was yung red, na readily available na. So nauwi tayo sa red. Pero not bad, maganda pa rin naman si red. Although maganda rin si yellow. So maganda rin formahan to. Maganda rin lagyan ng mags. Itong green, maganda rin. Yung white, ganda rin, linis. Ayan guys, so tara. Puntahan na natin yung video, tapos na i-errand natin. Hi, VinFast Manila Bay. Thank you so much. Okay guys, alsa tayo. Tara. Guys, ang ganda ng building dito.
And guys, so puntahan na natin yung video. Tapos na yung Xerox natin. Nadaanan pa natin yung VinFast. So meron palang VinFast Manila Bay. So akala ko Asiana siya. So yun guys, so tara. And guys, so good afternoon. Natapos na natin yung errands natin lahat. Natapos na natin yung errands natin dito sa may MOA. So ngayon, mabalik tayo sa parking. So tayo nag-park kanina. So medyo malayo. Pero enjoyin muna natin yung view dito. Kasi ang ganda ng view. Sayang naman. So pwede tayong tumambay muna sandali. So bago tayo pumunta sa Ayala Malls by the Bay para mag-charge ng DC fast charging natin. So guys, enjoy muna natin yung view. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Hindi tayo makakapaglakad. Tingnan natin, lapitan natin. Para makita natin. So ito yung parang 2Ecom Center. Tara. Ganda ng structure dito. Ganda ng mga buildings dito sa MOA. Ayan guys, so tara. Ayan guys, so iwan natin muna yung gamit sa auto. So ito yung mga gamit, iwan natin. Tapos lakarin na lang natin papuntang MOA. Tara. Ayan guys, so dito na tayo sa parking lot ulit. So medyo tinatamad na tayo mag-MOA. Kasi ang layo pala nito. So parang diretso na lang tayo ng Ayala Malls by the Bay. Para makapag-charge tayo sandali, magamit yung DC charging ulit, tapos uwi na tayo. Edit naman natin yung mga sinot natin kahapon. So yun guys, nandito na tayo sa parking. Ano si VF3. Parang di na ulanan ah. So, ganda yung pagka-car wash. O, kanina umuulan pa. Yung biyahe natin kanina, ngayon parang parang tuyong-tuyo. Parang walang mancha. Ayun guys, so good afternoon. So change of plans. Dapat lalakarin natin tumawa or sana ilapit ko man lang yung parking. Pero isip ko parang malayo din. Nakasayang na dito na ako nakapag-park sa malayo. So ngayon, diretso na tayo sa Ayala Malls by the Bay para makapag-charge tayo nung sa DC fast charging natin. Try natin mag-charge ng mga siguro maglalagay lang ako ng amount na 250 pesos siguro. Tignan natin kung ilang percent siya. So ngayon, currently 61%. Malapit lang naman yung Ayala Malls by the Bay dito. So tara guys, samahan niyo ako. Ayun guys, so sa Ayala Malls by the Bay na tayo. Ang current state of charge natin is 58% from 61% galing sa MOA. So ito, malapit na tayo. Magta-try lang tayo mag-charge ng around 250 kasi ini-input mo yung amount bago ka mag-charge eh. So yung amount na ilalagay natin is 250 pesos for charging. So check natin kung ilang percentage na madadagdag. So guys, try natin muna mag-charge ng DC charging. Sana walang naka-charge or sana walang nagpapa-charge doon para maka-charge tayo agad. Sana walang pila. So ito. Ayun, bakante. Si-charge natin is 250 pesos worth of DC charging. Check lang natin kung ilang percent yung magagamit or ilang percent yung madadagdag. So, try natin i-document din ulit, same as before. Tara. So yun guys, nandito na tayo. So, charge natin. After natin mag-charge dito, kakain na rin tayo dito sa Ayala Malls by the Bay. So, hindi pa tayo nagbe-breakfast, hindi rin pa tayo nagla-lunch. So, dito na tayo dito na tayo kakain ng lunch. So, tara, charge muna tayo. So guys, kung magcha-charge kayo ng DC charging sa VF3, dito tayo guys sa Tudo. Sa Ayala Malls by the Bay. DC, yung sa may DC na may 120 kilowatts. So tara, samahan niyo ako. So yun guys, so round 2 ng charging dito sa AC Mobility DC charging na 120 kilowatts. So first time nag-try tayo, medyo lutang pa tayo, hindi natin naiintindihan. So ngayon, ayun guys, so initially kailangan mo mag-download ng Evro app. EVro app. So once ma-download mo yung EVro app, meron ditong lalabas, magpa-prompt siya kung ano yung QR. So sa scan mo yung QR na nakalagay dito.
So isa-scan mo siya, tapos lalabas na yan. So ito siya. So scan QR ang lalabas. Ewan kung nakikita nyo. Scan QR. Yan. So lalabas na siya. Magpa-prompt na siya na scan QR. Ayan na. Tapos 35 pesos per kilowatt ang nakalagay. Gets nyo? Ayan na. So 35 pesos per kilowatt. DC 120 kilowatts compatible. Ngayon, magsiset charge amount tayo ng 250. So 250 lalagay ko. So, loading. So guys, ito yun ha. So ang maganda dito, may state of charge siyang nakalagay. So lalabas dyan yung percentage mo, current state of charge mo. Tapos yung ilang percent lalabas din dito mamaya. Ayan guys, wait lang. Redirecting you to Gcash. Ito siya. Pwede na mag-charge. Lalabas payment successful. Alright, so ito na. So lalabas siya dito. Pwede na ACCS2. Kakabit natin dito. So ito siya. Pagka-input, yan, slide to charging. Nakikita niyo ba? Sorry guys ha, medyo sinag dito, malakas ang yan, slide to charging. Yan na. Yan. Charging na siya. Preparing, lalabas dyan sa screen. So lalabas din dito sa phone mo, initializing charging. So wait lang natin mag-start yung session. So ma-under na siya, ito na. Iingay na yung charger nila. So guys, so 250 pesos nilagay natin. Current state of charge natin is 58%. So lalabas dyan yung state of charge natin. So ang galing. Very accurate naman siya. So yan, ma-under na siya. Charging na siya. So 250 pesos worth. Tingnan natin kung ilang percent na madadagdag. So 58%. Charging na. Charging. Oh, 59 na. Bilis. 59% na. Ayun guys, so nagpicture lang ako ng mga counting pictures lang. 61% na agad. So ngayon, tingnan naman natin kung ano lumalabas sa app. So buksan natin muna. So guys, ang maganda dito sa EV Row app natin, lumalabas yung charging. So kung ilang minutes na nagcha-charge. So nakaka 3 minutes na tayo, and then ang state of charge natin is 63% agad. So in 3 minutes, naka 5% agad siya na charge. So ayun. 0.25 kilowatts delivered. So hindi ko lang alam kung ilang minutes to dapat mag-stop. So yun, waiting natin na mag-check lang to. Pag natapos yung check na to, good sa tayo. Ayos. Very handy to, very fast charging. So try natin kung ilang percent na madadagdag natin. Ayun guys, so after 6 minutes, naka 1.38 kilowatts charge na yung VF3 natin. So ang hindi ko lang alam is kailan siya magsa-stop. Hindi ko alam kung saan nakalagay yung stop dito eh. Although ito, manually stop. Manually mo siyang ipapahintuin. Pero yung mismong dito sa charging, hindi ko alam kung saan siya magsa-stop or kung ilang minutes yung nakalagay or ilang minutes worth yung 250 pesos. So walang nakalagay. So waiting lang tayo ngayon sa dali. So 250 pesos, from 58%, ilan na tayo? 69% na after 7 minutes. Yun lang. So yun ang ayun, 70% na pala. Bilis. Question ko ngayon is dapat siguro dapat nakalagay dito kung ilang minutes siya ilang minutes to go. But so far so good, mabilis ang charging niya. Ayun guys, so good afternoon. Naghihintay lang tayo mag-charge si VF3. So sa tingin ko, baka yun lang yung need for adjustment dun sa EV Row app. Siguro kung ilang minutes to go pa yung worth mo na 250 pesos. Kasi hindi lumalabas dito eh. Hindi ko alam kung
minutes pa siya or baka 250 lang nilagay ko pero baka sumasobra na siya. So yun lang. So far so good. Ito yung pinaka emergency mo na charging. Basically naman si VF3 sa 3,000 kilometers naman natin. Never naman tayo nangailangan mag-charge sa labas. Never naman tayong nag-emergency or what. Pero nice to know na meron kang charging dito na anytime pwede ka pumunta. Planado yung mga trips mo, wala namang problema. So far si VF3 twice pala tayo nag-charge outside. Ito, tsaka yung dito, yung Ayala Malls by the Bay din. Ngayon, second time around para ma-refresh lang tayo. So, tingnan natin ko ilang percent na siya. So, from 58%, 75% na siya. Maganda kasi mabilis. Pero most of the time, para sa akin, parang emergency purposes ko lang magagamit si Evro app. Pero other than that, sa bahay lang. Mostly sa bahay lang, enough naman na yun. Yung 220 kilometers, pag nasusubaybayan yung mga videos natin, most of the time naman, 10 to 20% lang a day. Or 30. Minsan lang tayo nag-120 once in a while. Yun, medyo palayo tayo ng palayo. Natatry natin once in a while. Lumalayo tayo from 60, 80, 100, 120 kilometers in one trip. So yun guys, so hintayin natin ma-charge to. Check ko lang yung app sandali. So 250 pesos yung nilagay ko divided by 35 pesos per kilowatt. So lumalabas 250 pesos divided by 35 pesos per kilowatt. So 7.14 kilowatts yung dapat maipasok niya dito sa VF3 natin. So currently nasa 5.37 na tayo at 86%. So tingnan natin kung kung ilang percent ang maano niya. Kasi normally dapat may nakalagay na ilang minutes left pa yan eh. Yung problema, lumalabas na dito is ilang minutes na yung nagcha-charge simula nagsimula. Tapos wala nang iba. Simula tayo ng 1:21 PM. So ngayon nasa na 1:40. So 20 minutes after naka almost 30% na tayo in 20 minutes. So ngayon, kailangan lumabas is 7.14 kilowatts yung total charge natin para huminto siya dapat. So waiting tayo. Medyo mabagal mag-update tong Evro app. Hindi ko lang kung dahil sa data lang natin dito. Close ko nga ulit. Hindi nag-update yung niya yung kilowatts delivered niya. So kanina pa yan. So hindi ko lang alam kung paano ko malalaman kung hihinto ba siya o magtutuloy-tuloy siya. Ayun na, huminto na pala. So unplug the connector now. Ayun pala. So guys, meron palang indicator dito sa phone. Lalabas yung unplug the connector now. So yun. So naka 31% tayo in total. So 250 pesos. Ayun guys, so sorry. Nakalimutan ko na yung nangyari dati. So ito na siya. So unplugged, so may grace period siya. May lalabas na grace period. So dapat maalis mo na siya agad-agad. So tara guys, finishing na. Alisin na natin. Balik na natin na maayos. Para doon sa next na gagamit, naayos siya. Hey guys, okay na. Punta na tayo sa mall. Makaikot naman. Ayun guys, so good afternoon. Tapos na tayo umikot sa Ayala Malls by the Bay. Nakakain na rin tayo sa wakas. So pauwi na tayo ngayon. Current state of charge natin is 88%. So hopefully wala naman traffic and diretso lang. So pag uwi natin, mag-i-edit na tayo. Papahinga na. Guys, so nakauwi na tayo. Current state of charge is 76%. So guys, 12% ulit ang nabawas natin. So pumunta tayo ng MOA, 12%, pauwi tayo 12% din galing Ayala Malls by the Bay. So ganun din. Yun guys, so kapagpahinga na rin tayo, nakauwi lang natin. Nakita rin natin yung VinFast Manila Bay sa wakas, and sa susunod na video ulit. Salamat. Thank you.